ka na nade-depress. Na kapag Kristiyano ka, hindi ka na dapat nai-stress. Narinig nyo na ba yun? Which is totoo po yun. Maraming mga leaders, mga pastors, or mga churches na nagsasabi na bilang isang Kristiyano ka na may pananampalataya sa Panginoon, dapat hindi ka na nangihina spiritual. Dapat hindi ka na tinatablahan ng, hindi ka na nasasaktan, hindi ka na nalulungkot, hindi ka na nade-depress, hindi ka na nai-stress. Pero tignan niyo si Elijah, mababasa niyo siya sa 1 King chapter 17 to 18. History ni Elijah. Isipin niyo, isang matatag na soldier ng Panginoon, propeta ng Lord. Directly siyang kinakausap ng Panginoon. Pero dumating sa point na may threat na sa buhay niya, anong nangyari sa kanya? Natakot siya, nanghina siya. Diba? Yung tao na nasasabi na, ang Panginoon ay makapangyarihan. Siya din yung unang-unang tao na nanalangin sa Lord. Lord, kitilin mo na yung buhay ko. Kuhain mo yung buhay ko. Kapag gano'n yung salita mo, anong ibig sabihin nun? Gusto mo nang mamatay. Diba? Ibig sabihin, may suicidal thought ka na, Lord, ayoko na. Natatakot na ako. Natatakot na siya eh. Diba? So, ibig sabihin, bilang isang Kristiyano, kahit may pananampalataya ka pa sa Panginoon, gaano man kalalim yung pundasyon ng pananampalataya mo sa Lord, hindi tayo ligtas sa anumang uri ng problema, anumang uri ng pagsubok. Diba? Si Jonah, diba? Si Jonah nung tumakas siya sa utos ng Panginoon, ang lakas ng bagyo. Nagtataka sila bakit may malakas na bagyo eh. Wala namang ulan, diba? Dahil sa pag-disobey niya sa Panginoon, isipin mo, prophet Jonah din yun, pero nag-disobey siya sa Lord. Diba? Nadala siya ng kahinaan niya, nakatigasan ng ulo niya. Sinisin niya rin yung sarili niya. Anong sabi niya sa mga tao? Itapon mo na lang ako sa tubig para tumigil yung lakas ng alon. Diba? Kasi sinisisi niya yung sarili niya, iniisip niya na siya yung may kasalanan. Kasalanan ko to kung bakit ganito yung alon ng tubig. Bakit mamamatay itong mga taong to? At at the same time, nagkaroon na siya ng suicidal thought. Itapon niya na lang ako sa tubig. Sinasakripisyo niya yung buhay niya. Diba? So bilang isang Kristiyano, hindi tayo ligtas sa mga ganitong uri ng pagsubok sa buhay natin. Pero sabi dito, being Christian does not define you as perfect. So, bilang isang Kristiyano pala, if hindi pa nag-define sa atin or nag-describe na perfecto ka. Diba? Sabi dito, Christians get offended too. Sabi sa Mark 11:25, at kailanman kayo'y nakatayong nagsisipanalangin, nang magpatawad kayo at nang mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Sabi dito, Christians get offended too. But by God's grace, we forgive. Diba? Kahit na tayo na-offend ng isang tao, nagpapatawad tayo. Amen. Amen. So, ibig sabihin, valid yung nararamdaman mo. Na-offend ka man, but at the same time, naisip mo, by God's grace, patatawarin ko itong tao nakasakit sa akin. Sabi sa Mark 11:25, diba? Patawarin niyo yung nakasakit sa inyo at patatawarin din kayo ng Panginoon. Pangalawa, Christians get angry too. Nagagalit din pala ang Kristiyano. So pag nagalit kayo, hindi ibig sabihin na hindi na kayo agad Kristiyano. Sabi dito, we choose to control our emotions. So, kakontrol ba natin yung emotions natin? Hindi. Hindi. Diba? In reality, hindi. Diba kasi minsan, nagagalit ang emotions sa atin. But, we choose to control our emotions. Paano? Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 26 to 27, kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumabag ang araw sa inyong galit. Nibigyan daan man ang diablo. Ang ibig sabihin, kahit tayo ay nagagalit, hindi nananatili sa puso natin ang galit. Amen? Ayan, kahit nagalit ka sa isang tao, kinabukasan wala na. Next, Christians get tired too. But we choose to find strength in Him. Sabi sa Mateo chapter 11 verse 28 to 30, magsiparito sa akin kayong lahat na nangagpapagal at nangabibigat ang lubha at kayo aking pagpapahingahin. 29, pasalinin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusuntungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Magaan ang aking pasan. Sabi dito,
Christians get grief too, but we choose to find strength in Him. Kahit na nakakapagod yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay natin, we choose to find strength and rest in the Lord. Amen? Amen. Kagaya ni Elijah, nag-pray man siya. Kahit si Jonah, nag-pray man siya na, Lord, kunin mo na yung buhay ko. Tapusin mo na yung buhay ko. Pero kinausap siya ng Panginoon. Diba? Unang-una ang ginawa niya, nung nanghina siya, he prayed. Nag-pray siya sa Panginoon. Diba? At sa panalangin niya nangusap sa kanya ang Lord. Sinabi sa kanya ng Panginoon na pinigyan siya ng encouragement ng Lord. Diba? At yun din yung sinasabi dito. Hallelujah. So sabi dito nga, magsiparito sa akin kayong lahat ng nangangapapagal at nabibigat ang lubha. Ibig sabihin kapag nakakahalos tayo ng kabigatan sa buhay natin, kahit na nalulungkot man tayo, nasasaktan o nahihirapan, piliin natin lumapit sa Panginoon. Amen? Next, Christians get stressed or depressed too. Sabi sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Sabi dito, na-stress din tayo and nade-depressed, but we choose to find courage in His presence. Ano man yung mga bumabalaki sa isip natin? Di ba nagkakaroon mo tayo minsan ng suicidal thought? Iniisip pa natin na hindi na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Pero tignan mo nasaan ka ngayon. Di ba? Sumasamba ka sa Lord, nandiyan ka sa harapan ng Panginoon, nakaupo ka, nakikinig ka ng salita niya. Amen? Amen. And sabi ito, God never said, hindi pwedeng malungkot, hindi pwedeng masaktan, hindi pwedeng manghina, o hindi pwedeng mapagod. Kung wala tayong makikita o maririnig. Di ba? May nababasa ba kayo sa Bible na hindi pwedeng malungkot, hindi pwedeng masaktan. Diba? Kundi lagi sinasabi ng Panginoon, kapag ikaw ay napapagod, lumapit ka. Kapag ikaw ay nasasaktan, lumapit ka. Kapag ikaw ay nahihirapan, lumapit ka. At bibigyan ka ng kapahingahan ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi nito, but God said, in 1 Chronicles chapter 28, verse 20, at sinabi ni David kay Solomon, na kanyang anak, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang at gawin mo. Huwag kang matakot o manglupaypay man, sapagkat ang Panginoong Diyos na aking Diyos ay sama sa iyo. Hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Hanggang sa ang lahat na gawain sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon ay matapos. Sabi dito,